Gagamitin sana niya ang uling para silaban ako, pero hinarang iyon ni Noble Consort Jiang para sa akin. Kahit na may nasaktan na, tumatawa pa rin si Wu ng may labis na kasiyahan. Bakit ka nagmamadali, nakatatandang kapatid? Matapos tulungang tumayo ang Noble Consort, mabilis na humarap si Su Qingjing at sumugod ng diretsyo kay Jiao Rongwu. Binunggo niya ito ng malakas, sabay hablot sa sipit ng uling mula sa kamay ng babae at idiniin iyon sa nagbabagang uling sa sahig. Buong bangis niya itong inilapit sa mukha ni Jiao Rongwu at malamig na nagsabi, mas mabuti pang umayos ka, iyong kamahalan. Sa tindi ng takot, napasigaw si Wu, hindi, hindi, hindi. Pero naging malumanay ba ang ikapitong prinsesa? Nagkunwari si Su Qingjing na sobrang sakit na ng kamay niya at dahan-dahang umakto na tila bibitawan na ang uling. Sa huli, tuluyan na ngang nahulog ang nagbabagang uling sa isang bahagi ng buhok ng babae. Napasigaw si Wu sa sindak, hayop ka. Sa gitna ng pagkataranta, itinaas niya ang kanyang kamay at malakas na sinampal si Su Qingjing sa mukha. Lumayo ka sa akin, ang buhok ko. At ganoon na nga, muling sumiklab ang isang magulong eksena. Sa kanyang pagwawala, inilabas ni Wu ang kanyang mga kuko at sinunggaban si Su Qingjing. Papatayin kita. Hinawakan niya ang balingkinitang leeg ni Su Qingjing at umunggol, lintik ka. Dudurugin kita. Pero sa halip na mataranta o lumaban, nanatiling kalmado ang ikapitong prinsesa sa paraang nakapagtataka. Kahit nahihirapan, pilit niyang binitawan ang mga salitang, nahulog ka na sa bitag. At tama nga, pagkatapos niyang magsalita, may dumating na anunsyo mula sa labas ng palasyo ni Noble Consort Jiang. Narito na ang Consort Dowager Shan. Iyon ang tuluyang nagpabura ng kulay sa mukha ni Jiao Rongwu dahil sa takot. Pero sa halip na bumitaw, lalo pa niyang hinigpitan ang sakal sa leeg ni Su Qingjing at galit na bumulong, nagawa mo pa akong lokohin, ha? Gayunpaman, mabilis siyang pinigilan ni Consort Dowager Shan. Bakit hindi mo pa siya bitawan ngayon din? Sa sandaling nakawala si Su Qingjing, nilabas pa niya ang kanyang dila para asarin ang babae. Sobrang galit ni Jiao Rongwu na halos hindi na siya makapagsalita. Ang batang iyon. Pero hindi nangahas ang isang tauhan na bastusin ang kanyang nakatataas, kaya ang tanging nagawa niya ay tumayo at magalang itong batiin. Nagpupugay po ang konsorteng ito sa Consort Dowager. Bago pa man siya matapos, isang malakas na sampal sa mukha ang ibinigay ni Consort Dowager Shan. Sa galit ng matandang babae, sinigawan niya ito, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para saktan ang isang anak ng imperyo? Habang nalilito pa si Jiao Rongwu kung sinong imperial na anak ang tinutukoy nito, humihikbi na si Su Qingjing at nagrereklamo kay Consort Dowager Shan. Nasasaktan po si Su Qingjing. Kahit ang fatbag na nakasaksi nito ay hindi mapigilang magmura. Kung hindi ikaw, sino pa ba? Nagmadaling lumapit sa kanya si Chuji na may matinding pag-aalala at sumigaw, Prinsesa. Hindi naman po ba napilay ang kamay ninyo? Pagkatapos ay nakiusap siya, Consort Dowager, parang awa niyo na po, ipagtanggol niyo ang prinsesa. Magaling din sa pagpapalapad ng papel ang ikapitong prinsesa at sinabing, kung hindi po kayo dumating, Consort Dowager, baka nawala na ang buhay ko. Tanging ang hangal na si Wulang ang tila tulala sa katotohanang isang prinsesa pala si Su Qingjing. Nagkakaunawaan naman sina Chuji at Su Qingjing sa pamamagitan ng tinginan. Prinsesa, maayos po ba ang pag-arte ko? Hindi masama. Talagang disipulo kita. Mukhang nasasaktan din si Consort Dowager Shan, habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Su Qingjing at sinabing, may sugat pa ang kamay mo. Huwag kang malikot. Dahil sa ekspresyon ng Consort Dowager, naramdaman ni Su Qingjing na mayroon talagang hindi normal. Nang marinig ni Tia Shindan ang utos, lumapit siya kay Jiao Rongwu. Nangangatog na bumuga ng dugo ang babae at nag-akusa, siya iyon. Sinadya niya akong ipahamak, napakasama niya. Dahil hindi matanggap na siya ang masisi, sumagot si Noble Consort Jiang, huwag kang magmalinis, huli ka na nga, ikaw pa ang galit. At gaya ng inaasahan, binigyan muli ni Tia Shindan si Jiao Rongwu ng isa pang sampal. Sa isang mahigpit na boses, sinabi niya, ang pagbibintang sa isang imperial na anak at pagbaliwala sa antas ng kapangyarihan. Jiao Rong, mukhang nakalimutan mo na ang mga batas sa loob ng palasyo. Sa sobrang sakit, napahandusay ang babae sa sahig at humagulgol. Ang mukha ko. Ang mukha ko. Pero pagkatapos noon, tinapakan pa ni Shindan ang kamay nito. Bago ibinaling ang tingin kay Su Qingjing at tinawag na, ikapitong prinsesa. Nang makitang nakatulala pa rin ang bata, dahan-dahang ipinaalala sa kanya ni Consort Dowager Shan, sa palasyong ito, ang ilang mga atraso ay dapat mong tapusin sa sarili mong mga kamay. Noon lang lubos na naintindihan ni Su Qingjing. Sa loob ng palasyo ng imperyo, isa itong lugar kung saan naglalamangan ang mga tao. Paano kung sa susunod ay wala na roon ang Consort Dowager? Sinasabi niyo po ba sa akin na huwag akong maging maawain o malambot ang puso? Sa sandaling makita ni Jiao Rongwu na lumalapit si Su Qingjing, nagsimula siyang manginig, bagamat nagmamatapang pa rin, huwag kang lalapit dito. Ang emperador. Gusto kong makita ang emperador. Pero kahit gaano pa siya kalakas sumigaw, ang makita ang nagbabagang uling ay sapat na para pangatugan siya at magmakaawa, huwag.
Nang walang pag-aalinlangan, idiniin ni Su Qingjing ang nakapapapasong uling sa maseselang kamay ni Zhao Rongwu. Habang pinapanood ang eksena, labis ang kasiyahan ni Consort Dowager Shan. Hindi masama, mas mabangis pa siya kaysa sa kanyang ina. Matapos ang ginawa niya sa kamay ng babae, itinapon ni Su Qingjing ang uling sa tabi, humarap sa Consort Dowager, at nagpa-cute. Consort Dowager, nasasaktan po si Su Qingjing, napatawa na lang ng palihim ang matandang babae. Sa huli, isa pa rin siyang bata. Pagkatapos niyon, nagpatuloy si Consort Dowager Shan sa pagbibigay ng utos kay Noble Consort Jiang. Bagaman iniligtas mo ang prinsesa, nangyari ito sa iyong palasyo, hindi ka makatatakas sa pananagutan. Alinman sa dalawa, iniuutos ko sa iyong bantayan ang pagpalo ng 50 beses kay concubine Wu bilang parusa. Pagkatapos niyang magsalita, ang babae ay agad na sinunggaban ng mga bantay. Sumigaw siya sa tindi ng gulat at hindi makapaniwala. Isa ako sa mga concubine ng mahal na hari. Kapag naisumbong ko ito sa kanya, wala kayong ititira sa akin. Bago pa man siya makatapos, nagsimula na ang sunod-sunod na tunog ng malalakas na sampal. Ang gulo sa palasyo ni Noble Consort Jiang ay hindi inaasahang nakakuha ng atensyon ng maraming miron. Di nagtagal, may mabilis na nag-ulat tungkol sa mga pangyayari. Mahal na ginang, pagkaalis ni Wu, dumiretso siya papunta sa Empress Dowager. Ang babaeng hindi pa rin makita ang mukha ay bahagya lang na ikinaway ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig sa lahat na lumabas na. Kung wala siyang utos, walang sinumang pinapayagang pumasok. Pagkatapos, mahiwaga siyang nagpatawag ng isang tao na mabilis namang lumitaw at nagdala ng nakakagulat na balita. Mahal na ginang, kamakailan lang ay naging napakalapit ni Noble Consort Jiang at ng ikapitong prinsesa. Sa sandaling marinig niya ang titulong ikapitong prinsesa, naging napakalalim at tila hindi maarok ang kanyang iniisip. Lan Ying. Oh, Lan Ying. Kung ang anak mo ay ayaw magpakabait, wag mo akong sisihin. Matapos pag-isipan ng lahat, pinaalis na niya ang mahiwagang tao. May sarili na siyang plano sa kanyang isipan, kasabay nito. Sa palasyo naman ni Consort Dowager Shun, sinalinan siya ng tiyaan ni Qindan at mahinang nag-ulat, mahal na ginang, ang ikapitong prinsesa ay nagbalik na. Pagkarinig niyon, malungkot na napabuntong hininga si Consort Dowager Shan, iniisip ko kung sinisisi ako ng batang yon. Si Qindan, na laging maunawain, ay nagsabing matalino at madiskarte ang ikapitong prinsesa at tiyak na maiintindihan nito ang mabuting hangarin ng mahal na ginang. Marahang sabi ni Consort Dowager Shan, ayaw kong gamutin niya ang sakit ng ulo ko nang walang kapalit. Para na rin sa ikabubuti ng Noble Consort, ang tanging hiling ko lang ay turuan siya ng ilang paraan para makaligtas sa malupit na palasyo ng imperyo. Samantala, sa isang sulok ng silid ng ikapitong prinsesa, bigla siyang nagpakawala ng isang malakas na tili na tila. Yumanig maging sa niebe sa labas. Xuanqin, balak mo ba akong patayin? Pagkarinig niyon, hinipan ng bidang lalaki ang kanyang kamay at pinagalitan siya. Kung masakit, huwag ka kasing tatanga-tanga sa susunod. Kapag namatay ka, sino na ang maglalabas sa akin sa Cold Palace? Si Su Qingjing naman na galit ay hinampas siya at bumulyaw, huwag mong isiping hindi ko narinig iyon. May nagaganap na asaran sa loob ng silid, pero tila may gulo rin sa labas. Nagdala pala ng mga tao si concubine Wu at pinuntahan siya habang nanggugulo sa paligid at nakangising sinabi. Mukhang napakasarap ng buhay ng ikapitong prinsesa, hindi ba? Mayabang niyang idineklara. Ang consort na ito at ang mamang ito ay narito sa utos ng Empress Dowager para turuan ng ikapitong prinsesa kung ano ang ibig sabihin ng ranggo at kagandahang asal, hulihin sila. Sa harap ng nakakagulat na tagpong iyon, si Su Qingjing ay nanatiling kalmado. Ibinulong niya sa ikasiyam na prinsipe, kapag nahuli ako, wala nang tutulong sa iyong makaalis sa Cold Palace. At gaya ng inaasahan, bago pa man siya matapos magsalita, kumilos na si Xuanqin, siya ay nagbuhos ng kakaibang likido sa sahig. At sa sandaling matapakan iyon ng mga tao, agad silang nadikit at hindi na nakagalaw sa kinatatayuan nila. Kaya kahit pa tumakbo ang ikapitong prinsesa sa mismong harap ni concubine Wu, wala nang magawa ang babae para saktan ng bata. Sa huli, maging ang kanyang mga tuhod ay tinamaan ni Xuanqin hanggang sa mapilitan itong lumuhod sa sahig dahil hawak na niya ang sitwasyon. Agad na kumilos si Su Qingjing at hinablot ang buhok ng babae. Malamig niyang sinabi, nagdala ka rito ng kung sino-sinong mama at sasabihin mong utos ito ng Empress Dowager. Sa tingin mo ba ay bata akong madaling maloko? Pagkarinig niyon, nagulat ang babae at naalalang nakatagpo lang niya ang mamang ito sa labas ng pintuan ng palasyo ng Empress Dowager. Narinig lang niyang lumabas sa bibig ng matanda na narito ito sa utos ng Empress Dowager. Nang makita ito, agad na sumigaw ang mama, mahal na prinsesa, nang gugulo lang siya. Bagamat sinabi niyang, kahit pa magkaroon ang matandang aliping ito ng 10 beses na tapang, hinding-hindi ko pangangahasang magpanggap na kumikilos sa ilalim ng utos ng Empress Dowager.
Sa loob-loob niya ay takot na siya. Ang ikapitong prinsesang ito ay mas matalino kaysa sa kanyang inaakala. Lan Ying, huwag kang mag-alala. Tiyak na tutulungan kitang makapaghanti. Napansin ito ni Su Qingjing at naisip sa sarili, wala naman. Akong naging ugnayan sa Empress Dowager, kaya bakit siya magpapadala ng isang mama rito? Si Xuanqin, na sadyang matalas, ay nakahalata at ibinulong sa kanya, kabit siya ni Ainokshin. Noon, siya, at ang matandang iyon ay magkasamang nang aapi sa akin. Tahimik siyang nanggagalaiti dahil hindi agad sinabi ng uto-utong ito sa kanya. Biglang may narinig na huni ng ibon. Iyon pala ay ang sikretong hudyat mula sa guro ng ikasiyam na prinsipe. Dahil naintindihan ang hudyat, tahimik siyang pinaalalahanan, ang ama. Na hari ay narito na. Pinakawalan ko na ang kanilang mga akupoint. Pagkarinig niyon, hindi na natakot si Su Qingjing at sadyang hinamon sila. Isang hamak na concubine na nakikigamit lang ng kapangyarihan para mang-api, at isang kabit ng eunuch na ginagamit ang impluensya para mandahas sa mga tao. At balak niyo pa talagang parusahan ang prinsesang ito? Nakakatawa. Galit na nagmura ang mama. Prinsesa, wala nang saysay ang mga satsat na iyan. Dahil ang matandang aliping ito ay narito sa ilalim ng mga utos, wala akong dahilan para bumalik ng walang dala. Hindi rin nagpaawat si Concubine Wu, at inutusan ang kanyang mga tauhan na hulihin sila. Kaya naman, ang ikapitong prinsesa at ang ikasiyam. Ang prinsipe at prinsesa, na kilala rin bilang mga profesional na aktor, ay agad na nag-acting na parang inaapi at puno ng hinagpis at pagdurusa. Noong itataas na ng matandang babaeng iyon ang kanyang kamay para saktan siya, isang maringal na boses ng lalaki ang narinig mula sa labas. Gusto kong makita kung sinong maglalakas loob na magbuhat ng kamay sa kanila. Sa sandaling humakbang ang emperador papasok, bumuhos ang kanyang mga guwardiya at pinalibutan ang maliit na silid ng tuluyan. Noong tinanong niya kung anong nangyari, biglang napaiyak si King Jing at ikinuwento ang lahat. Si Consorte Wu ay bigla na lang pilit na dinala ang matandang babaeng ito rito. Sabi niya, gusto raw kaming parusahan ni Lola na Reyna dahil hindi raw kami sumusunod at nagsimula na siyang saktan kami. Buti na lang, dumating agad ang amang emperador. Si Xiao Wu, kahit pigil ang kilos, ay natatarantang nagsabi, mahal na hari, malinaw na. Sila ang nanakit sa abang lingkod nyo. Hindi pa nga gumagaling ang mga sugat ko. Sumigaw din ang matandang babae, mahal na hari, pakiusap, tingnan nyo. Nang mabuti. Naaapi lang ang matandang lingkod na ito. Sumakit ang ulo ng emperador sa pakikinig sa kanila at nairitang nagsabi, mga bata pa sila. Paano nila magagawang saktan ka? Wala man lang kahit isang pasa sa inyong dalawa, tingnan nyo nga sila. Sabihin nyo sa akin, sino sa tingin nyo ang dapat kong paniwalaan? Sa loob-loob niya, nakalkula na niya ang lahat. Kailangan ng angkan ng Wu para sa balanse. Ang angkan ng Jiang ay may malaking ambag, at ang mga puwersa sa korte ay masyadong magulo at komplikado. Hindi siya pwedeng basta-basta kumilos laban sa kanila, at hindi rin niya pwedeng bastusin ang inang Reyna, kaya sa huli, nagbigay siya ng utos. Konsorte Wu, kung may sugat ka, bakit kung saan-saan ka pa nagpupunta? Ipahatid ang utos ko. Simula bukas, bawal lumabas si Xiao Wu sa kanyang kwarto sa loob ng 3 buwan. At para sa'yo, pumunta ka sa inang Reyna at tanggapin ang iyong parusa. Pagkarinig dito, hindi natuwa si Qingjing. Iyon lang, walang sakit, walang epekto. Akala ba niya talaga ay bata siyang madaling lokohin, kaya agad siyang nagpanggap na biktima. Sa harap ng emperador. Amang emperador, kulang po si Qingjing ng isang makaranasang nakatatanda sa kanyang tabi. Maaari po bang ibigay niyo na lang ang matandang babaeng ito kay Qingjing? Nang marinig iyon, namutla sa takot ang matandang babae at sumigaw, mahal na hari. Ang kabutihan ng inang Reyna sa matandang lingkod na ito ay kasing bigat ng bundok. Nakikiusap po ang inyong lingkod na hayaan niyo akong bumalik at doon tumanggap ng parusa. Sa loob-loob niya, nagkakagulo na siya sa kaba. Kung mapupunta siya sa kamay ng ikapitong prinsesa, tiyak na makakaranas siya ng tadhana, na mas malala pa sa kamatayan. Mukhang nag-aalinlangan din ang emperador. Pero, tauhan siya ng iyong lola. Agad na. Nagpa-cute si King Jing at nagsabi, pero hindi po ba ang lahat sa ilalim ng langit ay pinagdedesisyonan ng amang emperador? Sa loob niya, hinding-hindi siya makukontento. Pagkatapos, niya akong apihin ng ganoon, nakapanghihinayang naman kung hindi ko siya ipakakain sa mga insektong gu. Namangha si Song Huin habang nanonood at naisip na kung hindi siya sasali sa isang grupo ng opera, sayang lang ang talento niya. Siguradong kikita siya ng 4 na beses mula sa isang puhunan, pati ang matabang uod ay minamaliit siya dahil nanalo na naman siya sa kanyang pangalawang Oscar. Gaya ng inaasahan, natuwa ang emperador. Nang marinig siya at humalakhak, tama si Ching Er, kung iyan ang gusto mo, sige, pagkakita. Na nagmamakaawa pa rin ang matandang babae, malamig niyang sinabi, naglalakas loob ka bang sumuway sa utos ng hari? Sa huli, wala siyang nagawa kundi pumayag habang umiiyak.
Matapos paalisin ang maingay na grupo, nagtatakang nagtanong si Song Huin, anong gagawin mo? Sa matandang babaeng ito, ngumiting parang kontrabida si King Jing at ang uod na gawa sa yelo. Siyempre, aalagaan natin siya. At gaya. Niyon, sa loob lang ng isang saglit, naayos ng dalawang tao, at isang uod ang problema sa matandang iyon. Pagkalipas ng ilang araw, isang hari nating. Utos ang biglang dumating. Kahit sa kailaliman ng malamig na palasyo, dumating na ang delegasyon mula sa Northern Chin. Ang piding ngayong gabi ay, para salubungin ang koronang prinsipe ng Northern Chin. Ang ikapitong prinsesa at ikasiyam na prinsipe ay paborito namin kaya sila ay pinapayagang dumalo sa piging. Habang seryosong tinatanggap ni Song Hui ang utos, si Qingjing naman sa tabi niya ay nanginginig na parang dahon, iniisip. Ang koronang prinsipe ng Northern Qin, bakit ang aga niya yata? Pinilit niyang alalahanin. Sa nakaraan niyang buhay, nang nasa tamang edad na siya, ipinakasal siya ng amang emperador kay Huanyin, ang koronang prinsipe ng Northern Qin. Sa oras na iyon, akala niya ay nakatakas na siya sa dagat ng pagdurusa sa malamig na palasyo ng Nanchi, pero hindi niya. Inaasahan na ang silangang palasyo ng Northern Qin ay mas malamig pa pala kaysa sa malamig na palasyo. Ang prinsesa ng Nanchi na pinakasalan niya ay binugbog niya agad pagkapasok pa lang sa pamamahay nito, at sunod-sunod na lumitaw ang mga kabit at konsorte nito. Nang sunod-sunod, kahit koronang prinsesa siya noon, ang katayuan niya ay hindi man lang pumantay sa isang hamak na konsorte. Sa malupit na alaalang iyon, malabong narinig ni Qingjing na tinatawag siya ni Song Hui na ate, ate. Noong natauhan na siya, balot na siya ng malagkit na pawis. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata habang nagmamakaawa, Song Huin, tulungan mo ako. Matapos ang matinding kaba, kumalma rin sa wakas si Qingjing at nagsimulang seryosong magplano kung paano ililigtas ang sarili sa buhay na ito. Gumamit siya ng gamot na gawa, sa lason ng gu para itago ang kanyang tunay na kondisyon at ang mukha niya ay nasira dahil dito. Sa dati niyang buhay, ang sumayaw sa piging ay ang kapatid niya, at siya naman ay isa lamang nakalimutang anino sa sulok. Ngayong oras na ito, kailangan niyang baguhin ang lahat at iligtas ang sariling buhay. Nagsimula siyang seryosong magplano kung paano mabubuhay. Gumamit siya ng gamot na gawa, sa lason ng gu para itago ang kanyang tunay na kondisyon, at ang mukha niya ay nasira dahil dito. Sa dati niyang buhay, ang sumayaw, ang piging na iyon ay dapat para sa kanya, pero ngayon ay napunta na ito kay Song Manro. Ang alyansang ito sa pamamagitan ng kasal ay siguradong hindi pipili sa aming dalawa. Pagkatapos ng sayaw sa piging, hindi napigilan ng mga tao sa paligid na purihin ang pagtatanghal ng pang-anim na prinsesa. Ang iba ay nabighani pa sa mga paru-parong naakit niya. Ang ganitong kamanghamanghang bagay ay dapat maitala sa mga aklat ng kasaysayan. Kung ang pang-anim na prinsesa ang mapupunta sa alyansa ng kasal, iyon ay tunay na isang pagpapala para sa ating bansa. Ang magandang dalagang iyon ay walang iba kundi si Song Manro, ang pang-anim na prinsesa, siya ay nagbigay ng kaukulang pagbati at nagsabing, ang anak ninyong ito ay hindi naging mahusay sa kanyang pagtatanghal. Ngumiti ng bahagya ang emperador at tinanong ang binatang nasa tabi ng Crown Prince. Nagustuhan mo ba ang sayaw na ito? Noon lang nagsalita si Huo Jinyan, syempre, napakahusay nito. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Song Qingjing. Nang marinig iyon, tumawa ng malakas ang emperador at nagsabing, napakahusay, napakahusay. Sa alyansa ng kasal sa pagitan ng ating dalawang bansa, ano pang ibang estado ang dapat nating katakutan? Ngunit, sa hindi malamang dahilan, biglang nagwika ang Crown Prince ng Northern Shen, nang may mapanuyang ngiti, ngunit sa tingin ng Crown Prince na ito, hindi rin masama ang pampitong prinsesa. Ang nag-iisang pangungusap na iyon ay tila nagpahinto sa tibok ng puso ng pang-anim at pampitong prinsesa. Ang emperatrice, dahil ayaw manatiling tahimik, ay agad na nagmungkahi kung ang lehitimong anak na babae ay maikakasal at ang kanyang nakababatang kapatid ay sasama sa kanya sa pagpapakasal, hindi ba't isa itong magandang kwento? Nang magtanong ang emperador, Qingjing, ano ang tingin mo? Siya ay matagal nang nakahanda sa kanyang sagot at hindi natatakot sa kanino man. Gamit ang malungkot na mukha, iniulat niya, Amang Hari, ang anak ninyong ito ay aksidenteng dinapuan ng sakit kamakailan, at ang kanyang mukha ay nasira na. Wala na po akong mukhang ihaharap para katawanin ang Nanchi sa isang alyansa ng kasal. Nakikiusap ako sa Amang Hari na payagan ang anak ninyong ito na manatili sa malamig na palasyo at paglingkuran si Consorte. Ang emperador, nang marinig ito, ay galit na nagsabi, paanong bigla kang nagkasakit ng wala namang dahilan? Nasaan ang manggagamot ng palasyo? Matapos suriin ang kanyang pulso, walang magawang iniulat ng manggagamot, mahal na hari, ang sakit ng pampitong prinsesa ay sanhi ng mamasa-masa, malamig, at madilim na kondisyon sa malamig na palasyo. Mahirap itong pagalingin. Hanggang sa ugat, at kung hindi mag-ingat, ito ay babalik-balik. Malungkot na bumuntong hininga ang emperador at mahinang sinabi, Crown Prince.
Kung ganoon, bago pa man siya makatapos, mabilis na sumingit ang pang-anim na prinsesa na si Manro. Kung ang pampitong kapatid ay pangit na ng ganito, kapag ipinakasal siya sa Northern Shen, tiyak na mapapahiya ang Nanchi. Ngunit nanatiling kalmado si Huo Jinyan. Hindi kailangang magmadali sa usapin ng alyansa sa kasal. Hinihiling ko sa iyong kamahalan na pagalingin muna ng maayos ang pampitong prinsesa. Dahil ang Crown Prince ng Northern Shen na mismo ang nagsalita ng ganoon, walang nagawa ang emperador, kanyang. Iniutos kay Song Qingjing na bumalik sa palasyo ng Xian at magpagaling ng mabuti habang ang alyansa ng kasal ng dalawang bansa ay tatalakayin na lamang sa ibang pagkakataon. Kinabukasan, tumakbo pabalik si Qingjing sa tinutuluyan ni Song Zuyu sa malamig na palasyo. Buong tapang niyang sinabi, kapag nakahanap ako ng tamang pagkakataon, ilalabas kita sa malamig na palasyo, ngunit bahagya lang siyang pinakinggan nito. Habang maingat na naglalagay ng gamot sa kanya. Nagtanong lang ito, hindi ba ito mag-iiwan ng anumang pangmatagalang epekto? Agad, na ibinalik ng pampitong prinsesa ang kanyang belo at bumulong, hindi, masyado lang itong pangit. Kung alam ko lang, sana ay pumili na lang ako ng ibang paraan. Biglang humalakhak ang ikasiyam na prinsipe, akala ko ba ay wala kang pakialam? Habang nakatitig sa salamin, si Song Qingjing ay malungkot na bumuntong hininga. Sinong babae ba sa mundong ito ang walang pakialam sa kanyang hitsura? Hindi naman siguro ito halata, di ba? Song Zuyu, bilisan mo at tulungan mo akong tingnan. Bago pa man siya makatapos, narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto mula sa labas, at saka, lamang sumunod ang anunsyo. Ang Crown Prince ng Northern Shen ay dumating na. Ang magkapatid ay, parehong nagulat. Sa sandaling dumating siya, tinuya siya ni Huo Jinyan. Hinanap ko ang pampitong kapatid sa kung saan-saan, iyon pala ay. Narito ka lang kasama ang ikasiyam na prinsipe. Talagang napakalapit ninyong dalawa. Ang sinumang hindi nakakaalam ay mag-iisip na kayo ay magkababata. Kinamumuhian niya ng lubos ang lalaking ito kaya pa ba lang siyang sumagot, walang sinuman ang bumibisita sa bulwagan ng tatlong kayamanan. Nang walang dahilan. Ano ang kailangan ng inyong kamahalan? Biglang lumapit si Huo Jinyan kay Qingjing at Pilyong. Nagsabi, syempre, namimiss ko ang pampitong kapatid. Ang Crown Prince na ito ay nag-aalala sa iyong sakit sa lahat ng oras. Sa gulat, napaatras ang bida at sumigaw, inyong kamahalan, makiusap po kayong kumilos ng may dangal. Si King Jing ay may sakit. Hinihiling ko na ang pang-anim na kapatid na lang ang hanapin ninyo. Ngunit ang walang hiyang Crown Prince ng Northern Shen ay, nang hula lamang, mukhang nagsiselos pala si Qingjing. Dahil hindi na makatiis, muli niyang itinaas ang kanyang boses. Patawarin ninyo si Jing sa pagsasalita ng tapat. Wala po akong anumang intensyon sa inyo. Mangyaring umalis na kayo, Crown Prince. Ang kanilang pag-uusap ay nagdulot na ng pagkainis kay Zuyu. Sa huli, hindi na niya kayang manood pa at iniabot ang kamay upang itabi siya, tumayo sa harap ni Song Qingjing upang protektahan ito gamit ang kanyang katawan. Mahigpit niyang sinabi, hindi ba alam ng Crown Prince na ang mga lalaki at babae ay dapat may distansya sa isa't isa? At kahit sa sitwasyong ito, nakuha pa rin niyang magtaglay ng hindi niya alintana ang paghahambing ng taas. Nang hindi na mamalayan ng dalaga, mas naging matangkad na si Xuanqing kaysa sa kanya, kaya na nitong tumayo sa harap niya at protektahan siya. Si Huo Jinyan, na gaya ng dati ay walang hiya, ay sumagot, ikasiyam na prinsipe, nakalimutan mo na ba? Pagkatapos ng piging, alam ng lahat na ang ikapitong kapatid na babae ang napili ng korong prinsipe na ito. Pero heto ka at pilit na hinihila ang magiging asawa ng korong prinsipe. Anong klaseng asal ba iyan? Gustong-gusto ng murahin ni Xuanqing ang lalaki, pero masyadong dominante ang presensya ni Huo. Wala ka lang kundi isang basurang bata na itinapon sa malamig na palasyo. Anong karapatan mong pakialaman ang korong prinsipe na ito? Dahil doon, pumunta siya sa likod ng bida, at sinubukang hablutin si Qingjing. Ikapitong kapatid, halika rito agad, dahil doon, hindi rin nagpahuli ang kabilang kamay ng ikasiyam na prinsipe. Hinawakan niya si Huo Jinyan at sinabing, pinapaalis na ng aking kapatid ang korong prinsipe. Hindi ba alam ng korong prinsipe na ang pilit na kinuha ay hindi magiging matamis? Tumawa si Huo. Lagi mo na lang akong pinahihirapan, ikasiyam na prinsipe. Hindi ka ba natatakot na parusahan ka ng korong prinsipe na ito? Pero ang totoo, mayroon na siyang iba pang plano sa isip. Inisip niya sa sarili, may problema talaga ang batang Song na ito. Posible kayang nagkaroon siya ng nararamdaman na hindi dapat para kay Qingjing, na sarili niyang ate. Ayaw ng ikapitong prinsesa na gumawa ng gulo. Kaya muli niyang idiniin, siguradong ayaw naman ng korong prinsipe na gumawa ng hindi kinakailangang problema. Bakit mo ipipilit na gawing hindi maganda ang sitwasyon para sa sarili mo? Singhal ni Huo Jinyan, ang sinumang hindi nakakaalam ay iisiping ang ikasiyam na prinsipe ang magiging asawa ng ikapitong kapatid bago pa man makapag-react si Xuanqing. Galit na sumugod si Qingjing at pinagalitan siya.
Korong prinsipe, mag-ingat ka sa mga salita mo, kami ng aking kapatid ay walang ginagawang masama. Huwag mong sirain ang kinabukasan ng kapatid ko. Biglang nagsalita si Huo Jinyan sa misteryosong paraan, masyadong matindi ang pagprotekta ng ikapitong kapatid. Sa ikasiyam na kapatid, hindi ka ba natatakot na balang araw ay malaman mong nagpalaki ka pala ng isang taong walang utang na loob na magtatraidor sa iyo, ikapitong kapatid? Ang mga salitang iyon ay nagpatensyon kay Qingjing. Ano ang ibig niyang sabihin? Posible kayang alam niyang pinatay siya ni Swanqing sa nakaraang buhay niya, tapos na ang matamis na side story. Ngayon, babalik na tayo sa main plot. At ang mapanakit nitong kwento. Nagkunwaring walang alam si Qingjing at sinabing, bakit sasabihin ng korong prinsipe ang bagay na iyan? Paanong magiging walang utang na loob ang aking kapatid? Misteryosong lumapit si Huo Jinyan sa kanyang taina. At bumulong. Gusto mong malaman? Mag-usap tayo ng pribado. Ano sa tingin mo? Sa sandaling ialok iyon. Humarang si Xuanqing. At sumagot para sa kanyang kapatid, hindi, magkaiba ang lalaki at babae. Pero sa pagkakataong ito, nakuha na ang kuryosidad ni Qingjing, kaya pumayag siya. Mahal na korong prinsipe, bakit hindi tayo mag-usap sa hardin ng palasyo? Gaya ng inaasahan, nasiyahan ang korong prinsipe ng Northern Qi sa mungkahi na iyon. Inilahad niya ang kaniyang kamay bilang pagtanggap at sinabing, walang gagambala sa atin. Napakahusay. Gustong hawakan ni Xuanqing ang kamay ng ikapitong prinsesa para pigilan siya. Pero sa kalagitnaan, huminto siya. Mabigat ang kaniyang loob sa mga katanungan, bakit kailangan niyang pumunta, kanina lang ay. Ayaw na ayaw niya. Posible kayang pinagbibigyan niya lang ako lagi. Habang sumusunod si Qingjing sa nakakairitang korong prinsipe, siya ay nag-iisip sa sarili, ang misteryoso ng kinikilos ni Huo Jinyan. Posible kayang isa rin siyang reborn na tao tulad ko. Palihim niyang pinatawag kay Fatty Worm ang 500 kapatid nito. At naisip, wala namang ibang tao sa malapit, di ba? Kung kailangan talaga na gawin iyon, mapipilitan akong sumugal ng husto. Matapos ang mahabang katahimikan, nagsalita na rin ang kabilang panig. Ikapitong kapatid, kilala mo ba ang state preceptor ng Northern Qi? May naaalala si Qingjing tungkol sa kaniya at sinabing, ang state preceptor na ang mga hula ay hindi kailanman nagkamali. Biglang naging seryoso si Huo Jinyan. Tama iyan. Ang state preceptor ay nagmasid sa kalangitan sa gabi at natuklasan na ang Purple Star na kumakatawan sa Northern Qi ay nababalot ng aura ng pagpatay, at ang aurang iyon ay magdadala ng kapahamakan sa pamilya ng hari ng Northern Qi. Matapos ang matinding pagod sa paggawa ng hula, nalaman niyang ang pinagmulan ng aurang ito ay ang iyong ikasiyam na prinsipe ng Nanchi na si Song Xuanqing. Sa sandaling marinig iyon ni Qingjing, sumigaw siya sa pagkabigla, ano? Paanong mangyayari iyon? Pero, naisip niya sa sarili, sa nakaraang buhay man o sa buhay na ito, ang mga hula ng state preceptor ng Northern Qi ay hindi kailanman nagkamali. Gayunpaman, nagmaang-maangan pa rin siya at sinabing, isa lamang siyang prinsipe na hindi paborito. Paano niya? Maaapektuhan ang Northern Qi. Kalmadong nagpatuloy si Huo Jinyan, kung gayon, alam ba ng ikapitong kapatid ang tungkol sa ina ni Xuanqing? Nagpatuloy si Qingjing sa pag-arte at sumagot ng walang alam, si Consort Bowie, nabalitaan kong namatay siya sa sakit. Paano naman? Ngumisi ang korong prinsipe at sinabing, namatay sa sakit. Nagustuhan siya ng aking ama at dinala siya sa Northern Qi noon pa. Doon lang niya naalala ang nakakalitong mga salita na sinabi nito sa nakaraang buhay niya tungkol sa pamilya ng hari sa Northern Qi. Kahit isa ay walang ititira. Kapatid, kung may gusto kang sisihin, sisihin mo ang ihanda mo ang iyong sarili sa pagpapakasal sa Northern Qin. Seryosong pinagdutong-dutong ni Song Qingjing ang bawat pangyayari mula sa kanyang nakaraang buhay. Nilipol nga talaga ni Suen Sungqin ang bawat miyembro ng pamilya ng hari sa Northern Qin. Posible kayang may nangyaring masama kay Consort Bao. Iyon ba ang dahilan kung bakit nagtanim ng matinding galit si Suen sa mga dugong bughaw ng Northern Qin, hanggang sa madamay na rin siya sa galit nito? Pero may naisip siyang iba at sinabing, ayon sa sinabi ng Crown Prince, ibig bang sabihin nito na hanggat hindi ako nagpapakasal sa Northern Qin, hindi malalagay sa panganib ang buhay ko? Medyo gumaan ang pakiramdam niya at napabuntong hininga. Mukhang hula lang ito ng tagapayo ng kaharian, hindi nagbalik buhay si Qinyin. Nang marinig siyang magsalita, ang manyakis na Crown Prince ay nagstisk at sinabing, natatakot akong masaktan ng ikapitong kapatid sa mga bagay na ito, pero itinadhana ka ng maging babae ko. Hindi ito maarok ni Song Qingjing kahit anong isip ang gawin niya. Kung hindi siya nagbalik buhay, bakit pursigido itong pakasalan siya? Pero sa susunod na sandali, bigla niyang naunawaan. Hindi ba't ito na ang perpektong pagkakataon para mailabas si Suen Shunshin sa Cold Palace, dahil doon, hindi na. Natakot sa kanya ang ikapitong prinsesa at kalmadong naglatag ng kondisyon. Sa lakas ng puwersa ng Northern Qin, siguradong hindi mangangahas na lumaban ang Nanchi.
Kung gustong-gusto mo akong pakasalan, Crown Prince, hindi ba dapat magpakita ka ng kaunting katapatan? Nagkaroon ng interes si Kinyin at gustong makita kung anong klaseng katapatan ang tinutukoy niya dahil mukhang wala itong intensyong. Tumanggi, diretsahang nagsalita si King Jing. Kung kailangan kong magpakasal sa Northern Qin at si Swen ang mitsa ng kapahamakan. Para sa pamilya ng hari sa Northern Qin, bakit hindi na lang alisin ng Crown Prince ang panganib na ito para sa akin at diretsahan siyang paimpit na itumba? Ano sa tingin mo? Gaya ng inaasahan, pagkarinig nito, gusto niyang umurong pero hindi na pwede. Kahit ano paman, isa pa rin siyang prinsipe ng isang bansa. Paano niya lang basta palalahuin ng isang tao dahil lang sa isang pangungusap? Nahulaan na niya na ang hula ng tagapayo ng Northern Qin ay hindi ganoon kasimple. Gaya ng inilarawan sa kanya ni Qin Yin. Naisip ni Qingjing na mabuti na rin yon. Hindi pala agad-agad malalagay sa panganib. Ang buhay ni Suen sa ngayon. Bigla siyang napatigil, tapos tahimik na pinagalitan ang sarili sa pagiging kakatwa. Ang lalaking iyon ay papatayin siya. Bakit ba siya nag-aalala kung mabubuhay ito o mamamatay? Habang tulala pa siya, sinusuri na pala siya sa isip ng Crown Prince ng Northern Qin. Kahit hindi ko siya mapapatay, pwede ko naman siyang saktan ng husto. Sa sandaling, marinig iyon ni Qingjing, kinabahan siya ng husto, at napasigaw, hindi pa ba sapat ang paghihirap niya sa loob ng Cold Palace na iyon? Mapang-uyam na sinabi ni Kinyin, ano ba ang halaga ng Cold Palace? Sasabihin ko sa emperador ng Nanchina. Itapon siya sa lugar na mas masahol pa sa Cold Palace. Sinisiguro ko sa iyong hinding-hindi na siya makakaahon pa. Noon lang, nakahinga ng maluwag si Qingjing. Sa wakas, natulungan niya rin si Swen Sunchin na makaalis sa Cold Palace. Ang mangyayari pagkatapos niyon ay depende na sa sarili niyang kapalaran. Tinupad pa rin niya ang kanyang pangako, pero matapos mapakinggan ang lahat, mukhang maling-mali ang naging interpretasyon ng bida rito. Nagngangalit ang mga ngiping, nagmura siya sa kanyang isip, Songqing. Jing, pinaglaruan mo lang pala ako sa palad mo. Kung ganoon, wala na ring dahilan para hayaan ka pang mabuhay. Sa isang kisap mata, 7 na ang lumipas na taon. Sa sandaling ito, sa pintuan ng kabisera ng Nanchi, gustong maglakbay ni Song Qingjing. Nang hindi nagpapakilala, pero ang kanyang masamang bisyo ay muling ibinulgar sa mundo ni Chuji. Ang pagbabasa sa loob ng karwahe ay masama sa iyong mga mata. Tingnan mo, ang daming tao sa labas. Wala man lang siyang ganang tumingin sa labas. Patuloy ang kanyang kamay sa pagsusulat habang sinasabi, taon-taon tayong pumupunta rito. 7 na itong beses na nakita ko ito. Ano pa bang dapat tingnan? Hindi masaya si Chuji nang marinig iyon at nagreklamo siya. Malinaw namang 15 taong gulang ka pa lang, bakit ka ba magsalita na parang naranasan mo na ang lahat? Bigla na lang, kailangang huminto ng biglaan ng kanilang karwahe sa gitna ng daan. Noon lang, nang sumilip sila. Sa labas, nakita nilang puno ng mga sundalo ng Nanchi ang kalsada sa unahan. Hindi na masyadong nagulat si Song Qingjing. Mahinahon siyang nagsalita, kamakailan lang, pinabalik ng amang emperador ang mga tropang nakatalaga sa hangganan dahil gusto niyang gantimpalaan ang buong hukbo. Isa sa mga opisyal sa hangganan ang nakagawa ng malaking kabutihan. Kaya naman, gumawa ng eksepsyon ang amang emperador at naglabas ng utos para bigyan siya ng titulo ng maaga. Tumingin sa kanya si Chuji nang may paghanga at nagsabi, mahal na prinsesa, ang dami niyo talagang alam, kaya naman pala lahat ng mga tao sa palasyo ay nagsasabing bukod sa korong prinsipe, kayo ang pinakamahalaga sa mahal na hari. Kahit ang ika-6 na prinsesa, na sariling anak ng emperatrice, ay hindi makapapantay, at binibigyan pa kayo ng mahal na hari ng pribilehiyong lumabas ng palasyo minsan. Sa isang taon. Sobra-sobra talaga ang pagmamahal niya sa inyo. Pero alam ni Qingjing sa sarili niya, higit kaninuman, na ang taong paborito ng emperador ay hindi siya, kundi ang ika-7 prinsesa na pinili ng korong prinsipe ng Northern Qin. Balikan natin ang 7 taon na ang nakalilipas. Ang emperador ng Northern Qin ay biglang nilusob ng mga asasin. Kaya naman nagmadaling bumalik si Qin Yin sa kanyang tinubuang lupa araw at gabi dahil dito. Noong gabing umalis siya, ipinatawag siya ng mahal na hari at seryosong sinabihan siya, bago pa ang korong. Umalis na ang prinsipe ng Hilagang Qin. Nangako siya sa akin na sa hinaharap, formal niyang pakakasalan ang ika-6 na prinsesa, at pati na rin ikaw. Sa tuwing naaalala niya ang mga nangyari 7 taon na ang nakakaraan at ang kasunduan sa kasal mula sa dati niyang buhay, iisang salita lang ang namumuo sa isipan niya, takot. Nang mapansin na tila masama ang pakiramdam ng kanyang amo, nag-aalalang. Sumigaw si Chuji, prinsesa, ano po ang iniisip niyo? Bakit ang putla niyo yata? Agad na. Nagpanggap muli si Su Qingjing at bumuntong hininga. Wala lang ito. Sumasakit lang ang ulo ko sa pag-iisip kung paano papamahalaan ang pera ng palasyo sa loob ng isang buong taon. Ngumuso si Chuji at nagsabi, prinsesa, niloloko niyo na naman ako. Biglang nakaramdam
Nang kaunting pag-aalala si Su Qingjing. Naisip niya na hindi niya alam kung kumusta na si Guan Qin, 7 taon na ang nakalipas, matapos gamitin ang kanyang impluwensya para mailabas ito sa malalamig na piitan ng palasyo, hindi na niya ito muling nakita. Tinupad ko na ang pangako ko. Sana lang ay, huwag ka nang magpakita sa harap ko dahil kung gagawin mo. Bago pa man niya matapos ang iniisip, isang malaking kaguluhan ang sumiklab. Sa paligid ng kanilang naglalakbay na grupo. May marahas na sigawan mula sa labas. Ang bundok na ito ay ako ang nagbukas. Ang punong ito ay, ako ang nagtanim. Kung gusto ninyong dumaan dito, iwan niyo muna ang inyong mga pera. Isang grupo ng mga tulisan ang biglang sumugod, at nakipagbakbakan sa mga bantay na umaalalay sa ikapitong prinsesa. Kalmadong nakaupo si Su Qingjing sa loob, habang palihim na, nagmamasid. Ngayon lang siya nakabalita na may mga tulisan sa lugar na ito. Totoong mga tulisan ba sila o may nag-utos lang na gawin? Ito ng sadya. Napakabangis ng kanilang pag-atake kaya walang nagawa ang mga bantay, kundi itago muna ang kanilang amo. Ngunit tila napakatuso ng pinuno nila. Sumigaw ito, may magandang dilag sa loob ng karwahe. Mga kapatid, kaladkarin niyo siya palabas para. Sa akin. Isang magandang dilag. Agad na sumugod ang isang grupo ng mga lalaki mula sa mga damuhan at pinalibutan ang karwahe. Ang pinuno ay nagmamadaling lumapit sa karwahe at nagsabi, munting dilag, bakit hindi ka lumabas dito at harapin ang iyong panauhin, bago pa man siya? Makapanukso at makapang-asar, isang malakas na sipa ang tumama sa kanya na naging sanhi ng pag-ubo niya ng dugo. Hawak na pala ni Su Qingjing ang isang espada. At sa pamamagitan ng mabilis at maliksing galaw, sinipa niya ito ng malakas kaya tumalsik ito sa lupa. Ngunit ang lalaking iyon ay tila wala pa ring takot sa katawan. Patuloy siyang tumingin ng may pagnanasa, napakatapang na munting dilag. Gusto ko yan. Sugurin niyo siya para sa akin. Ngayong gabi, dadalhin natin ang dilag na ito sa ating kuta sa bundok, at lahat ng mga kapatid ay makakasalo siya. Nang marinig iyon ni Su Qingjing, nagpakawala siya ng isang malamig na tawa. Sa sumunod na segundo, gamit ang sining ng pakikipaglaban na pinaghirapan niyang matutunan, umatake siya na parang kidlat at kinuha ang buhay ng pinuno ng mga tulisan. Napakaingay at magulo sa panig na ito. Ngunit sa isang sulok ng kagubatan, may isang taong relax na nanghuhuli ng mga kuneho at bumubuntong hininga. Mas malala ang bundok na ito kaysa sa ating lugar. Matapos maglakad ng matagal, isang kuneho pa lang ang nahuhuli ko. Walang iba kundi si Xuan Qin iyon, ang taong gabi-gabing iniisip ni Su Qingjing. Bigla niyang sininyasan ang taong nasa tabi niya na tumahimik. Nagtatakang nagtanong ang lalaki, General, ano po iyon? Ngunit kahit sa ganoong kalayo, naririnig na niya ang tunog ng nagbabangga ang mga espada. Nang marinig iyon ng bantay sa tabi niya, agad itong sumigaw ng may pananabik, may nangyayari ba? Tara, manood tayo ng gulo. Si Xuan Qin, na tila isang yaya, ay nagmamadaling sumunod sa kanya at pinagalitan ito, hindi ito ang hangganan. Pero sa huli, sumuko na lang din siya at hinayaan ang bantay na gumawa ng gulo hanggang gusto nito. Maingat na tinakpan ni Xuan Qin ang kanyang mukha at naisip. Sa sarili, hindi malayo ang lugar na ito sa kabisera. Mas mabuti ng sigurado. Sa sandaling dumating siya sa pinangyarihan, nakita niya ang kanyang bantay na sumusugod at pinatataob ang mga lalaking nakaitim. Sa gitna ng magulong madla, nakita pa rin ni Xuan Qin, ang isang pamilyar na figura. Nang makakita ng palaso na mabilis na lumilipad patungo sa kanya, hindi na siya nag-atubili, at sumugod, hinati ang palaso sa dalawa gamit ang isang hagupit ng kanyang espada. Mahigpit na hinawakan ni Xuan Qin ang baywang ni Su Qingjing at tinawag siya ng hindi inaasahan, parang pamilyar ka, binibini. Biglang tumalon pababa si Chuji para hanapin ang prinsesa. Pero nang makitang may ibang tao, agad niyang binago ang kanyang sasabihin. Amo ko, ayos lang po ba kayo? Sa sandaling makita ni Xuan Qin ang mukha ni Chuji, agad niyang nalaman ang totoo. Siya ang katulong na nagsisilbi sa tabi ni Su Qingjing. Doon lamang niya itiningala ang kanyang mga mata sa babaeng nasa harap niya at mahinang nagtanong, Su Qingjing, ikaw ba yan? Nakaramdam siya ng kaunting hiya sa ganoong posisyon, kaya bahagya siyang umubo at nagsabi, magiting na bayani, maaari mo na ba akong bitawan? Doon lang niya na-realize kung gaano kawalan ng galang ang kanyang ginawa. Sa isang iglap, binitawan niya ito at lumayo ng kaunti. Nagmadaling lumapit si Chuji para alalayan si Su Qingjing at nag-aalalang nag-usisa. Amo ko, ayos lang po ba kayo? Pinatay niyo ako sa takot, wag. Niyo na po uli iiwan si Chuji sa susunod. Ngumiti siya at nagsabi, maayos lang talaga ako. Habang nakikinig sa usapan ng dalawang dalaga, kumunot ang noo ni Xuan Qin at bumulong. Kaya naman pala, Su Qingjing, ikaw nga talaga. 7 taon, aking kapatid na. Prinsesa, sa wakas ay mapapatay na rin kita. Mas hinigpitan pa niya ang hawak sa espada sa kanyang kamay, ngunit hindi naman
Makakalimutan ni Su Qingjing na pasalamatan ang binatang nasa harap niya sa pagliligtas sa kanyang buhay. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang kanyang tingin ay napako sa hiyas na iyon. Na tanging mga sundalong nakatalaga sa hangganan lamang ang meron. Sa sandaling iyon, sa wakas ay tumigil na rin sa pakikipaglaban ang batang bantay ni Swensin. Pinatong-patong niya ang mga bandido na parang isang bunton at buong pagmamalaking ipinakita ang kanyang nagawa. Ang loko, nagreklamo pa, hindi man lang ako pinagpawisan bago ito natapos. Masyadong mahihina ang mga bandido rito. General, huli na kayo dumating. Nahanap ko na silang lahat, alam nyo ba? Inis na nagmura si Swensin, nakalimutan ko, may isa pa palang tanga rito. Dahil sa nakitang malapit na ugnayan ng dalawa at kung paano nila tawagin ang isa't isa, mabilis na nahinuha ni Song Qingjing na sila nga ay mga sundalo mula sa hangganan. Matapos ang maraming taon ng pakikipaglaban sa digmaan, normal lang na may dala silang nakakatakot na aura ng isang mamamatay tao. Pero kung ang mga taong ito ay totoong mga sundalo, bakit wala sila sa palasyo ngayon, kasama ang ibang mga opisyal? Para harapin ang patawag ng amang emperador? Ibinalik sa kanya ni Swensin ang kanyang espada at mahinang sinabi sa bantay niya, tara na. Tulalang nakatingin sa kanila ang ikapitong prinsesa at naisip, bakit parang pamilyar ang likod niya, sa huli, hindi na niya napigilan ang sarili at tinawag ang dalawa para huminto. Malamig na nagtanong si Swensin kung ano iyon at nagmamadali niyang sinabi, itatanong ko lang sana kung papayag ang dalawang opisyal na tanggapin ang isang bayad na trabaho para ihatid kami sa Xiao County. Gaya ng nakikita nyo, ang mga bantay at kasama na dala ko ay sugatan lahat. Kung makakaengkwentro uli kami ng mga bandido, natatakot akong mamatay na kami rito. Nang marinig siyang sabihin iyon, iniwan lang siya ni Swensin ng isang pangungusap. Ate, hindi mo ba talaga ako nakikilala? Habang mas naririnig ito ni Song Qingjing, lalo lang siyang nalilito, hindi maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Gayunpaman, sumagot siya. Sa totoo lang, bago ang araw na ito, hindi talaga kita kilala. Kahit ang ikasiyam na prinsipe mismo ay hindi maintindihan kung bakit nakaramdam siya ng inis sa loob-loob niya. Kumunot ang noo niya at nagmura ng pabulong, kaya pala, hindi niya talaga ako kilala, napaka galing. Agad-agad siyang sumiklab sa galit, kung hindi tayo magkakilala, anong pakialam ko sa kaligtasan mo? Sobrang bilis niyang maglakad kaya nahirapan ang bantay niya na humabol. Siyempre, ang ganitong ugali ay ikinairita ni Chuji, na bumulong, na ang lalaking ito ay talagang bastos. Patuloy na pinagmamasdan ni Song Qingjing ang binatang iyon at naisip sa sarili, suot ang tanda ng isang sundalo ng hangganan at nakatakip ang mukha, tila ayaw niyang makilala siya ng iba. Umaasa lang ako na kaibigan siya, at hindi kaaway. Pagkatapos niyon, pinuntahan niya para amuhin ang dalawang kawawang kabayo na ang mga puwit ay natusok ng mga pana. Ang kapitan ng mga bantay na kasama niya ay nagmamadaling lumapit para magulat, mahal na dalaga, ang nasasakupang ito ay nakatuklas ng isang kampo ng militar sa malapit. Nakawagayway doon ang bandila ng hukbo ng hangganan, pwede tayong pumunta roon para humingi ng tulong. Pero dahil nakita siyang nag-aalangan, nagtanong siya. Nang may kuryosidad, pero ano? Hindi naglihim ang bantay at sinabing, sa totoo lang, dapat ay nakapasok na. Sa palasyo ang mga hukbo ng hangganan. Bakit sila magkakampo rito ng ganito kalayo sa kabisera? Natatakot ang nasasakupang ito na baka isa itong patibong. Matapos mag-isip sandali, sa wakas ay nagsalita si Song Qingjing, hindi ba ang dalawang lalaking tumulong sa atin kanina ay mga sundalo rin? Ng hangganan? Baka nagkataon lang ang lahat. Kahit na isa nga itong patibong, wala na tayong ibang pagpipilian ngayon. Malubha ang sugat ng ating mga tauhan at mga kabayo. Dahil hindi na natin kayang ituloy ang paglalakbay, puntahan na natin ang kampo. At gaya ng inaasahan, pagkadating ng grupo ni Song Qingjing sa kampo, nakasalubong nila ang matuwid pero lokong sundalo kanina. Magalang siyang sumaludo sa kanya. Ang general na ito ay nagkamali at hindi agad nakilala ang mahal na ikapitong prinsesa. Kanina, malumanay niyang sinabi, ang hindi nakakaalam ay walang kasalanan. Bukod doon, iniligtas ng Deputy General ang buhay ng prinsesang ito, kaya dapat ka pang gantimpalaan. Sa sandaling marinig ng loko ang salitang gantimpala, kuminang ang kanyang mga mata na parang mga bituin. Kanina, sinabi ng prinsesa na papunta siya sa Xiao County. Ano kaya kung ang hamak na general na ito ang mamuno sa mga tauhan para ubusin ang kuta ng mga bandidong iyon? Para hindi na mag-alala ang prinsesa sa kanyang kaligtasan. Nang marinig iyon, nasiyahang sinabi ni Song Qingjing, maraming salamat Deputy General. Tunay ngang isa itong gawaing makakabawas sa paghihirap ng mga karaniwang tao. Itatanong ko lang sana kung kailan pwedeng magpadala ng mga tropa para wasakin ang lungga ng mga bandido. Pagkatanong niya rito, agad itong bumalik sa pagiging tanga at sinabing, mahirap yan. Siyempre, kailangan muna nating magpaalam sa ating general. Sa sandaling matapos siyang magsalita, biglang lumitaw si Swensin, na mukhang napakakisig sa kanyang baluti na tiyak na tumitimbang ng higit sa 10
Kilo. Umalingaunggaw ang kanyang malalim na boses, itatanong ang alin sa akin. Kalmado siyang naglakad papasok sa kampo. Noon lang. Nagulat ang ikapitong prinsesa nang mapagtantong ang lalaking nasa harap niya ay si Swensin. Hindi rin nabawasan ang gulat nito at naisip sa sarili. Bakit ko ba laging nakakasalubong itong si Song Qingjing? Bago pa siya makaisip ng isasagot, ang lokong deputy general ay masayang nagmamalaki na. General, sinong mag-aakala na nailigtas lang natin ang prinsesa mula sa mga bandido? Nang marinig siyang umungol lang bilang pagkilala, nanigas ang buong katawan ni Song Qingjing habang naiisip, bakit siya narito? Posible kayang ang lugar na sinasabi ni Qinyan na mas malala pa sa malamig na palasyo ay ang kampo ng militar. Pero nanatili siyang nagmamaang-maangan hanggang sa huli at nagtanong, maaari ko bang malaman kung paano ko dapat tawagin ang general na ito? Mapanguyam siyang napangisi sa loob-loob niya, hanggang ngayon ay hindi mo pa rin ako nakikilala, hangal ka talaga. Gayunpaman, sumagot pa rin siya ng may paggalang. Ang abang pangalan ng hamak na general na ito ay hindi na kailangang banggitin pa. Mas mabuting huwag na nating dumiihan ang mga tainga ng mahal na prinsesa. Pero si Qingjing ay hindi pumayag na palampasin siya at matalas na nagsabi, ang lahat ay may apelyido at pangalan, gaano man ito kapangit pakinggan. Talaga bang mas malala pa ito kaysa sa tirang pagkain ng aso o mabahong paa? Posible bang mas malala pa rito ang pangalan ng general? Sa pandidiri, lihim siyang nagmura, matapos ang 7 taong pagkakalayo, tila nagkaroon na siya ng kakaibang ugali. Sa loob-loob ni Junshen, sumigaw siya. Mabahong paa. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Mas matalas pa ang dila ng babaeng ito kaysa noong 7 taon na ang nakalipas. Tanging ang utu-utong. Deputy General lang ang seryosong nag-iisip habang bumubuntong hininga. Talaga bang ganoon kapangit ang pangalan ng general? Ang muting ay mas magandang pakinggan kaysa sa pangalan ko na Taihu. Galit na sumigaw sa kanya si Junshen. Sinong nagsabing magsalita ka ng ganyan karami? Matapos makuha ang kanyang sagot, nagpatuloy si Qingjing ng matalas. Kaya pala, si General Muting, pero wala pa akong nabalitaan na sinumang general na may apelyidong mo noon. Hindi rin nagpatalo si Junshen at tinuya siya. Ang prinsesa ay kasing halaga ng ginto at nakatira sa kaloob-looban ng palasyo. Siyempre, kakaunti lang ang nalalaman nyo. Ang dalawa ay nagbanggaan na parang nag-uumpog ang kidlat. Minamaliit ba niya ako dahil sa kawalan ko ng alam? Nagnitnit sa galit si Qingjing. Hangal na babae, napakalinaw na ng pahiwatig ko, pero hindi mo pa rin makuha. Alam na alam ni Junshen ang ugali niya. Pagkatapos iyon, ang dalawa ay naging parang magkaparehong dulo ng magnet, iniiwasan ang isa't isa na tila umiiwas sa salot, kaya naiwang nailang si Taihu sa gitna. Mahal na prinsesa, nag-aalala po ba kayo na hindi sapat ang kakayahan ng general? Huwag po kayong mag-alala, sadyang mapagkumbaba lang ang ating general mo. Ang ating hukbo sa hangganan ay nakatalaga sa napakalayong lugar kaya normal lang na hindi alam ng prinsesa. Sa totoo lang po, sa buong puwersa ng frontier, walang sinuman ang hindi nakakakilala sa batang general mo mula sa ating 43 kampo. Nang mapagtanto na sobrang daldal na ng hangal na ito, sumigaw si Junshen, Deputy General Xiao Taihu, dobleng pagsasanay para sa araw na ito. Sumama ang loob ni Taihu, pero hindi siya nangahas na magsalita. Agad-agad pagkatapos niyon, nagpahiwatig si General Muting na palalabasin na ang kanyang panauhin at sinabing ang kampo ng militar ay hindi tumatanggap ng mga babae, kaya pinalalayas na niya ang prinsesa. Medyo nainis siya at nagtanong, alam mo bang isa akong prinsesa, at nangangahas ka pa ring palayasin ako? Gaya ng inaasahan, hindi siya natinag kahit kaunti. Sa halip, matatag na parang bato, sinabi niya. Ang mga utos militar ay kasing tatag ng bundok. Siguro naman ay hindi sinasadya ng inyong kamahalan na pahirapan ang general na ito. Habang nakikinig si Qingjing, lalo siyang nagagalit, at lihim na isinusumpa na ang lalaking ito ay lalong nagiging nakakairita sa bawat araw na lumilipas. Napagtanto niya na kung mananatili pa siya rito ng kahit isang segundo, mamamatay siya sa sobrang galit. Sabi ni Qingjing, kung ipipilit ng general na gamitin ang mga utos militar para gipitin ako, syempre, hindi ko na kayo pahihirapan pa. Galit siyang dumaan sa tabi niya, at hindi kinalimutang banggain siya ng malakas. Pero sa paanong paraan ay mabilis siyang nakailag, dahilan para mawalan siya ng balanse at madapa, ngunit sinalo muli ng lalaking ito ang kanyang baywang. Sa sandaling iyon, biglang naalala ni Qingjing ang nakaraan at naisip sa sarili na hindi na siya katulad noong bata pa siya. Pagkatapos ay tinulungan siyang tumayo ng maayos ni Junshen at seryosong sinabi, dapat maging mas maingat ang inyong kamahalan. Hindi nais ng general na ito na mapatawan ng parusa sa pananakit sa isang dugong bughaw. Sa galit, sumigaw siya, sinong may kailangan ng malasakit mo? Tara na. Hinigpitan ni Junshen ang pagkakahawak sa kamay na humawak sa kanyang baywang at naisip sa sarili, tila lalo siyang pumayat. Sa sumunod na sandali, iwinaksi niya ang isiping iyon at suminghal. Ano namang pakialam ko roon, mas mabuti pang umalis na siya agad. Bago pa man niya matapos timbangin ang gulong maaaring sumunod, ang hangal na si Taihu ay lumapit na at nagsimulang dumaldal.
General, pag-isipan niyo po itong mabuti. Prinsesa pa rin siya. Paano kung makatagpo siya ng mga tulisan at may mangyaring masama sa kanya? Kung tatayo lang tayo at walang gagawin, tiyak na tayo ang mananagot. Mahinahon na sabi ni Junshen. Napakatuso niya. Ano naman kayang kapahamakan ang mangyayari sa kanya? Gayunpaman, hindi pa rin mapigilan ni Xiao Taihu ang kanyang pag-aalala at nagmamadaling sumunod sa ikapitong prinsesa. Pagkalabas ni Qingjing sa kampo, may ilang sundalo ang nagmamadaling lumapit. General, wag na po kayong magsalita. Panoorin niyo na lang po ang gagawin namin. General, alam po naming nagkamali kami. Bigyan niyo po kami ng pagkakataong makabawi. Nang makitang tila interesado ang prinsesa, mabilis na nagpaliwanag si Taihu, maaaring mukhang malamig ang ating general, pero malambot ang kanyang puso. Kusa niyang ibinigay ang sarili niyang tolda para sa inyong kamahalan, dahil natatakot siyang maantala ang inyong paglalakbay. Tumango si Qingjing ng may kasiyahan. Kung ganoon ang sitwasyon, alang-alang sa Deputy General, hindi ko na muna pag-iinitan si General mo. Kaya lang, ang toldang ito ay hindi naman kamukha ng kulungan ng aso, di ba? Tumawa si Deputy General Xiao at sinabi, Mahal na prinsesa, makakaasa kayo, talagang ipalilinis ko ito para sa inyo. Nang marinig siyang sabihin iyon, naging malamig ang ekspresyon ni Junshen at bumulong siya. Sige na nga. Kung may lakas ka ng loob, huwag kang umalis. At ayun na nga, nanatili nga siya sa loob ng kampo militar. Gayunpaman, hindi nagtagal, kahit ang isang malaking kaldero ng nilagang kuneho, ay mayroon lamang isang piraso ng gulay sa loob nito. Galit na hinawi ang kurtina sa kama at sumigaw, napakahusay mo talaga, Song Xuanchen, gagawin mo talaga ang lahat para lang. Inisin ako. Isip bata, walang utang na loob. Kung hindi mo ako pinupunsumi, ano ito? Nasaan ang general mo? Gusto ko. Siyang makita. Agad na nagulat si Xiao Taihu, na kanina pa nakabantay sa labas, pinamunuan ng general ang isang pangkat para ubusin ang kuta ng mga bandido. Bago umalis, espesyal niyang itinagubilin sa amin na protektahan ang prinsesa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, agad na napawi ang galit niya sa balitang iyon. Sa halip, medyo nahiya si Qingjing. At naisip, pinuntahan ba niya ang kuta ng mga bandido para wasakin dahil sa akin? Samantala, nakaakyat na si Song Xuanqin sa isang puno, tahimik na nakikinig habang ang isang batang bandido na nagngangalang Jiang ay nagsabi, sabi ko sa mga kasama ko, lalabas lang ako para magpahangin, pero hanggang ngayon ay hindi pa siya bumabalik. Siguradong pumasok na naman siya sa nayon para mambiktima ng mga babae. Hindi ba't pinagbawalan tayo? Nang boss na bumaba ng bundok nitong mga nakaraang araw. Agad na nakatuon ang pansin ni Song Xuanqin sa salitang ang boss sa kanilang usapan. Biglang nagpakita ng senyales ng pag-alis ang grupo. Hayaan mo na si Jiang, nasasakal na ako rito sa bundok na ito. Hindi ko na halos makayanan. Inaantok na ako, tara nang matulog. Ano ba ang ikinababahala ng lahat nitong mga nakaraang araw? Paano naman makakaakyat ang mga tagalabas dito sa bundok natin? Tara na, bumalik na tayo at matulog. Habang naghihikab pa ang dalawang hangal na gugwardiya, mabilis na siyang nakapasok sa loob na parang hangin, at naiwan silang nakapako sa kinatatayuan habang ang isa ay napabahing at bumulong. Saan nanggaling ang hangin iyon? Sa ganoong paraan, matagumpay siyang nakalusot sa pinagtataguan ng mga bandido. Samantala, doon sa kampo ng militar, ang ikapitong prinsesa. Habang naghihintay, ay seryosong nakikinig habang ipinaliliwanag ni Deputy General Xiao na ang hukbo sa hangganan ay may kabuuang 60 kampo. Si General Mu ang pinakamahusay na general sa buong kampo. Sabi niya nang may pag-aalinlangan, si Mu Zhong ay mukhang payat at mahina. Paano siya matatawag na pinakamalakas? Pagkarinig nito, walang tigil ang pagpuri ni Xiao Taihu sa kanya. Sa labanan, ang mga ulo ng kaaway ang binibilang niyang merito sa militar. Si General Mu ang naging pinakabatang general dahil siya ang pinakamaraming napatay na kaaway. Dahil dito, napakunot noo si Qingjing at naisip. Maraming taon nang nasa digmaan si Song Xuanqin. Ang kaniyang presensya ay tiyak na mas nakakatakot kaysa dati. Kapag bumalik na siya mula sa pag-ubos sa mga bandido, kailangan ko nang umalis agad. Tungkol naman sa nakakatakot na Song Xuanqin na iyon, sa loob ng kuta ng mga bandido, mabilis na niyang napatumba ang isa. Sa kanilang mga tauhan, kinaladkad niya ang lalaki sa isang abandonadong dampa. Pagkatapos, kaswal niyang ninakaw ang mga gamit ng malas na lalaki at isinilid ito sa loob, habang siya naman ay kampanteng naglalakad-lakad sa labas. Pero sa kalagitnaan, isang tinig ang biglang tumawag, hinto. Ang batang ito ay parang hindi pamilyar, hindi ba? Dahil sa narinig niya kanina, agad siyang sumagot, ang maliit na kapatid na ito ay sumusunod kay Kuya Jiang. Pagkarinig pa lang sa pangalan, nagtawanan ang mga lalaki. Ah, kasama ka pala ni Kuya Jiang. Kaya naman pala mukha kang lampa. Talagang karapat-dapat na naging dating child actor. Agad na nagkunwaring maputla ang mukha ni Song Xuanqin at nakiusap, ang maliit na ito ay masakit ang tiyan at kailangan ng
magpunta sa palikuran. Siyempre, hinayaan siyang umalis ng mga lalaki. Nagmamadaling lumayo si Song Xuanqin sa gitna ng kanilang panunukso. Tingnan mo kung gaano siya kahina. Pagkatapos ng maikling pagmamasid sa paligid, napagtanto na ng ikasiyam na prinsipe na mayroong seryosong mali. Bakit? Ang mga bandido sa bundok ay may mga armas pang militar. Bakit ang isang maliit na kuta ng bandido ay nangangailangan ng higit sa 2 pangkat ng patrol, mayroong kahina-hinala sa lahat ng dako rito. Sa isang saglit, naisip niya si King Jing at lihim na sinumpa ang sarili, Song Xuanqin, isa kang disaster star. Nagdala ka na naman ng kapahamakan sa sarili mo. Balik sa kampo sa hangganan, ang ikapitong prinsesa ay walang kapagurang nagtatanong. Kung ganoon pala kagaling si Muzhong, bakit hindi pa siya nakakaharap sa amang emperador para makatanggap ng parangal? Pagkarinig nito, napabuntong hininga ang Deputy General. Dahil sa pagkakakilanlan ni General Mu, lahat ng kaniyang merito sa militar ay ninakaw ng iba. Biglang naramdaman ni Qingjing na may nakakaalam na isa siyang prinsipe at sadyang sinusupil siya. Medyo nabahala siya at naisip, ang Crown Prince ba ng Northern Shen o ang kaniyang kamahalan na emperador? Sa susunod na segundo, biglang naging matindi ang ekspresyon ni Xiao Taihu habang sinasabi niya, dahil si General Mu ay walang household registration. Doon lamang siya napasinghap sa gulat at nagtanong, walang mga dokumento ng pagkakakilanlan. Ang tapat na deputy general ay sumagot at isinalaysay ang buong pangyayari. Naaalala ko 6 na taon na ang nakalilipas, mag-isa siyang lumitaw sa recruitment post ng hukbo sa hangganan. Sumali lang siya sa hukbo dahil wala siyang makain. Noong panahong iyon, si Song Xuanqin ay isa pa ring bata, at lumapit siyang mag-isa at nagtanong. Nabalitaan ko pong dito ay makakakain ang mga tao ng sapat. Mula noon, nagsanay siya. Nang mabuti araw-araw sa ilalim ni Xiao Taihu. Dagdagan mo pa ang lakas. Sa labanan, walang magpapalampas sa iyo dahil lang sa bata ka pa. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng ilang sesyon ng pagsasanay, ang batang iyon noon ay kaya na palang patalsikin ang mga atake ni Deputy General Xiao at buong pagmamalaking sabihin, ngayon, sino ang nagpapalampas sa kanino? Sa pag-alala nito ngayon, medyo nahihiya si Xiao Taihu. Sa loob niya. Noong panahong iyon, akala ko ay dahil bata pa si General Mo, kaya pinagbibigyan ko siya. Sa huli, noong seryoso na siyang kumilos, mas malakas pa siya sa mga lalaking 5 taon na sa hukbo na katulad ko. Matapos marinig ang buong kwento, si Qingjing ay nagsimulang seryosong pagdugtong-dugtungin ang lahat. Naisip niya na noong 7 taon na ang nakalipas, inilabas si Suenin mula sa malamig na palasyo, at pagkatapos niyon, nagsilbi siya sa hukbo sa loob ng 6 na taon. Kung ganoon, saan siya pumunta sa nawawalang 1 taon na iyon? Anong nangyari na? Nagpabago sa kaniya para magpa siyang itago ang kaniyang pagkatao sa militar. Sabi ng simpleng Deputy General, ang abang lingkod na ito ay nag-iisip lang na hindi naging madali ang buhay ng general, kaya ayaw ko na talagang mapag-isipan pa siya ng masama. Si Qingjing ay naintindihan ang ibig nitong sabihin, kaya sinabi niya, tunay ngang maalalahanin ang Deputy General, bumuti ang tingin ko kay General Mu. Doon pa lang siya umalis ng panatag ang loob. Nang maiwang mag-isa, ang ikapitong prinsesa ay nalubog sa malalim na pag-iisip. Naniwala siya na sa pamamagitan ng pamumuhay sa ikalawang buhay, maiiwasan na niyang maulit ang mga dating pagkakamali. Pero, ngayon, si Suenin ay naging isang bagay na hindi na niya kontrolado. Anong lugar pa kaya ang mas malala pa sa malamig na palasyo? Saan ba talaga siya ipinadala noon? Maaga kinabukasan, si Xiao Taihu ay sapu-sapu na ang kaniyang ulo at pabalik-balik na tumatakbo sa harap ng gate ng kampo. Pagkakita roon, nag-aalalang nagtanong si Qingjing, Deputy General Xiao, hindi pa ba nakakabalik si General Mu? Nang makita siya nito, matapat itong nag-ulat, Prinsesa, ang General ay pinauna ng pabalikin ang squad na iyon. Siya mismo ay wala pang balita sa loob ng isang buong araw at gabi. Mayroon kayang nangyaring masama? Sa pagkakarinig nito, napakunot ang noo ni Qingjing sa pag-aalala. May nangyari na nga kaya sa kanya? Nang hindi na nag-atubili pa, suminya siya para sa isang kabayong pandigma, mabilis na sumakay rito, at seryosong nag-utos. Deputy General, ihanda ang mga reserbang hukbo at hayaan silang naka-standby, humandang rumesponde sa anumang oras. Ako mismo ang magmamanman sa unahan. Ang kilos na iyon ay talagang nagpatakot sa mga sundalong nasa likuran niya. Pero kahit nagmatapang siya, sa sandaling lumabas si Qingjing sa kampo ng hukbo sa hangganan, naligaw siya agad. Sinubukan niyang gumuhit ng mapa sa kaniyang isip at nag-aalangang bumulong, pamilyar ang sangandaan na ito. Bumalik ba ako uli? Biglang, sa gitna ng kamalasan ay dumating ang swerte. May narinig siyang mga boses. 3 araw na at hindi pa rin bumabalik si Suenin. May nangyari na kaya sa kanya? Galit na ang boss. Sa sandaling marinig iyon, nakilala niya agad na sila ay mga tulisan. Sa bundok. Mula ngayon, hindi na kailangan ni Qingjing na hanapin ang daan ng mag-isa.
Bumaba siya sa kaniyang kabayo at malumanay itong inutusan, mabait. Bumalik ka na at hanapin ang Deputy General. Pagkatapos ay kusa siyang nagpahuli sa kamay ng mga kaaway, nagkunwaring kaawa-awa habang humihikbi. Kayong dalawang Ginoo, maaari niyo ba akong tulungan? Napilay ang pa ako. Gaya ng inaasahan, nagningning ang mga mata ng dalawang hangal nang makakita ng maganda. Sa sumunod na segundo, agad na nila siyang isinilid sa sako. Ang isa sa kanila ay medyo mas matalino at sinubukang pigilan ang isa pa. Mag-ingat ka, baka patibong ito. Pero ang isa naman ay mayabang na nagsabi, isa lang siyang dalagita. Ano ang kinatatakutan mo? At saka, kung iaalay natin ang munting magandang ito, baka bigyan tayo ng reward ng boss. Hindi na tayo magiging hamak na tagabantay lang sa bundok, ang matabang uod na nakatago sa manggas ni Qingjing ay gumalaw, kaya pinatahan niya ito, huwag kang malikot. Pagdating natin sa kampo ng mga tulisan, makakakain ka na ng lahat ng gusto mo. Kaya naman ang dalawang ulol ay nagmamadaling nagtungo sa himpilan ng pinuno ng mga tulisan sa sandaling makabalik sila. Tuwang-tuwa nilang sinabi, hindi ba dapat sabihin muna natin sa boss na mag-aalay tayo sa kaniya ng isang maganda? Ano ka ba? Baliw? Kung hindi magustuhan ng boss, magkukunwari na lang tayo na wala tayong alam. Sa pinakamagandang mangyayari, magkakaroon tayo ng reward. Sa pinakamasama, maghuhugas tayo ng kamay. Matapos siyang ilabas sa sako, mabilis silang umalis. Tumingin sa paligid si Qingjing at nagsimulang suriin kung ano ang espesyal sa kampo na ito ng mga tulisan. Nahuli kaya si Swenin o ginagamit niya lang ang pagkakataong ito para magplano ng iba pa. Sa mismong sandaling iyon, si Swenin, na nagtatago sa loob, ay biglang bumahing at bumulong sa kanyang sarili, sino kaya ang nag-uusap tungkol sa akin ngayon? Ang lahat ay may dahilan bago magkaroon ng epekto. Walang usok kung walang apoy. Balikan natin ang isang araw bago sila nawalan ng balita kay Swenin matapos magpagalagala. Sa paligid, may natuklasan siyang isang nakakagulat na lihim. Mga sandatang bagong gawa ng kagawaran ng digmaan at pati na rin ang mga pilak na pambuwis ay nakatago rin dito. Mabilis na kinuha ni Swenin ang libro ng kuwenta sa mesa nang makarinig siya ng tunog ng isang mekanismong na trigger. Kasing bilis ng kidlat, tumalon, at gumulong siya ng ilang beses, bahagyang naiwasan ang bawat lumilipad na punyal. Nagmamadali siyang sumubok na umatras pa itaas, pero ang pinto ng bodega sa ilalim ng lupa ay nakalak na. Nakaupo lang si Swenin sa hagdanan. Nag-iisip, masama ito. Baka naalarma ang mga tulisan nang matrigger ko ang mekanismong iyon kanina. Kaya, nakulong siya roon ng isang buong araw. Hanggang ngayon, nakaupo pa rin siya roon at iniisip na baka naabala ang mga tulisan. Sa ibang bagay dahil wala pang pumupunta para mag-check. Pero habang tumatagal siyang nakakulong, mas lalong nagiging mapanganib ito. At kung wala siyang paraan para magparating ng balita, kung ang Deputy General ay kumilos ng padalos-dalos dahil sa pagkataranta, ang sitwasyon lalong naging komplikado. Halos mawalan na siya ng pag-asa nang biglang narinig ang pagbukas ng pinto. Lihim na nagpasalamat si Su Chen sa langit dahil sa wakas ay may dumating din. Habang nagtatago sa dilim, sinilip niya ang isa sa mga bandido na pumapasok dala ang isang sako, pasimpleng nagnanakaw ng ilang piraso ng pilak. Ang magnanakaw ay laging kabado, kaya sa sandaling makarinig siya ng kaluskos, naging alerto agad ang lalaki. Pero sa huli, isang matinding suntok lang ang inabot niya. Pinatumba siya ni Su Chen at mabilis na itinago. Pagkatapos, kinuha niya ang sako ng pilak ng lalaking iyon at tahimik na lumabas ng bodega. Matapos makitang maraming gugwardiya ang nagpapatrolya sa labas, maingat siyang gumawa ng plano. Noong una, gusto lang sana niyang bumalik para mag-isip ng pangmatagalang strateya, pero masyadong mahigpit ang depensa ng kampo. Kapag sumugod siya ngayon, tiyak na mabubuko lang siya. Mas mabuti pang hulihin muna ang pinuno kung gusto niyang mahuli ang mga magnanakaw, dahil doon, isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. At tinanong ang bandidong halos hubad na, sagutin mo ang tanong ko at palalampasin ko ang buhay mo. Deal? Noong makuha na niya ang mahalagang impormasyon, mabilis na nagtungo si Su Chen sa silid ng pinuno ng mga bandido. Sa pagpasok pa lang niya, naramdaman niyang may tao sa loob. Marahang humakbang si Su Chen, dahan-dahang lumalapit sa kama. Pagkatapos, nang walang kaabog-abog, itinarak niya ang punyal. Nahawak niya ng diretsyo sa makapal na kumot. Nang maramdamang bulak lang ang tinamaan nito, natigilan siya sandali. Inalis niya ang kumot. At wala siyang nakita sa ilalim kundi dalawang unan. Isang saglit lang, may sumubok na umatake sa kanya mula sa likuran. Pinatunayan ni Su Chen na ang 6 na taon ng malupit na pagsasanay ay hindi lang basta-basta. Sa isang mabilis na galaw, sinunggaban niya ang pulso ni Song Qingjing at malakas itong idiniin sa kama. Nagkatitigan ng dalawa, at pangalan ng iba. Song Qingjing. Sa sandaling narinig niyang tinawag nito ang kanyang pangalan, kumunot ang kanyang noo, at nagmura sa loob-loob niya. Kaya pala,
Alam niyang ako ito noon pa man, pero nagkunwari pa rin siya, at ngayon ay nagpakita pa siya sa silid ng pinuno. Siya kaya ang nasa likod ng pakikipagsabuatan sa mga bandido. Dahil sa hinalang ito, idiniin niya ang punyal sa leeg ng dalaga at nagpakawala ng isang malamig na tawa. Para itago ang katotohanan at hugasan ng iyong hinala, sadyang nagkunwari ka na inatake ng mga bandido. Talagang malupit ka kahit sa sarili mo. Bakit hindi ka makapagsalita? Nakakaramdam ka ba ng konsensya? Si Song Qingjing ay may trauma mula sa nakamamatay na tingin ng bidang lalaki noong nakaraang buhay niya. Sa sobrang takot, naisip niya ang ekspresyong iyon. Talagang gusto niya akong patayin. Hindi ito maaari. Kaya naman, sa 49 na estratehiya, ang pagtakas ang pinakamabuti sa lahat, matapos makawala sa hawak ng bidang lalaki. Buong tapang na naisip ni Song Qingjing, Su Chen, pinilit mo ako. At ganoon na nga, ipinatawag niya ang kanyang Ice Silkworm, at inutusang atakihin ng matindi ang binata sa harap niya. Pero hindi natakot si Su Chen sa mga insekto. Mahinahon niyang pinag-isipan kung paano siya haharapin, sabay isip na, dahil nabisto ko na siya, gusto niya akong patahimikin. Sige, tapusin na natin ito. Lahat-lahat ngayong araw. Kaya naman, silang dalawa kasama ang isang insekto, ay nagpagulong-gulong at nagpambuno hanggang sa si Song Qingjing, dahil dehado siya, ay naipit sa ilalim niya. Biglang may narinig na boses mula sa labas. Boss, tapos na po ba kayong makipagkita sa marangal na panauhin? May isa pang malakas na boses, mula sa labas ang sumigaw, itiko mo yang bibig mo. Sino mang maglakas loob na magbunyag kahit katiting na impormasyon ay itatapon sa likod ng bundok para ipakain sa mga lobo. Noon lang naniga si Su Chen at tinanong ng pabulong ang babaeng nasa ilalim niya. Hindi ikaw ang pinuno? Galit na sumagot si Song Qingjing, simulat sa pool, puro lang yan. Malilikot mong imahinasyon. Ah, bago pa man siya matapos magsalita, aksidenteng nadampi ang mga labi niya sa pisngi nito, dahilan para silang dalawa ay tuluyang manigas. Ikalawang bahagi. Dahil sa sobrang taranta, sabay na kumilos ang dalawa. Nagmamadaling bumaba ng kama si Su Chen, habang si Song Qingjing naman ay masunuring nagbalot ng sarili sa kumot na parang isang rice roll. Totoo nga, ang pinuno ng mga tulisan ay isang matangkad at malaking mama. Pagkabukas niya ng pinto para pumasok, ang ika-9 na prinsipe ay hinampas ang likod ng leeg nito sa isang matinding tira. Ano bang nangyayari? Hindi lang basta hindi nawalan ng malay ang lalaking ito, kundi galit pa itong umungal. Sinong nandyan? At nagsimula na siyang manuntok, na nagpabutas-butas pa sa pader. Sa huli, tanging si Song Qingjing lang ang naiwan sa silid, punong-puno ng hinanakit, walang utang na loob na Su Chen na to. Tumakbo ako rito ng napakalayo. Para iligtas ka, pero nagawa mo pa akong iwan at tumakas mag-isa. Noon lang napansin ng mga tulisang bundok. Siya, at nagsigawan sila sa isa't isa, may babae pa rito. Pero si Song Qingjing ay hindi isang mahinang dalaga. Agad niyang inilabas si Kuya Silkworm at ang kanyang hukbo ng mga insekto, at pinagsama ang mga ito sa kanyang mga karayom na may lason. Nakipaglaban siya sa mga tulisan hanggang sa mabilis siyang nakalabas. Ang matabang insekto, matapos mabusog, ay dumighay. At nagsabi, kailangan ko ng matulog para matunaw to. Tumango si Song Qingjing, sige, ako na ang bahala sa iba. Habang tumatakas siya, nakita ni Song Qingjing na lahat ng madaanan niya ay wala ng malay. Hindi siya makapaniwala. At naisip sa sarili, nilinis kaya ni Su Chen ang dadaanan ko para makatakas ako. Hindi, imposible. Kanina lang ay sinusubukan niya akong iwanan. Paano niya naman iyon gagawin para sa akin? Bigla na lang may kamay na lumabas mula sa mga halaman at tinakpan